Talagang dinisign to for zone 2 running. Pero pwede rin siyang gamitin for faster pace or faster na training natin. So this is Antas Zone 2 Nitro Edge 85 or N85. Actually, ang N85 is in between N90 and N80. So yung foam nito is ito, nakalagay dyan N85. Yung top niya is Nitro Edge 85 and then yung bottom foam niya is Nitro Edge 80. So combine siya ng dalawang foam ng Anta na naka Nitro Edge na technology. Okay? So ang maganda sa Nitro Edge 85 is it is soft and bouncy. And since soft and bouncy yung taas nito, nilagyan na nila ng Nitro Edge 80 dito para mas maging stable yung run natin. And plus, nilagyan din nila ng H na nylon plate. So, ang itsura ng nylon plate niya is letter H ang itsura. Okay, so may malaking shank dito and then nylon plate dito and nylon plate dito. And then dito wala, butas yan. Okay? So, ganyan ang itsura ng plate niya. So, hindi siya full pound plated na nylon. So, pwedeng-pwede siya for daily training, easy run, or even walking dahil ang plate na yan, H-plate na yan, ay nilagay siya for stability purpose para sa mga mabibilis sa takbo and iwasan niya yung mga twisting ng paa. At the same time, flexible pa rin siya. Ayan, no? Okay, so maganda siya for daily training. Kaya design talaga siya for zone 2 running. So, ano yung kapal ng midsole niya? Ang kapal niya dito is 30 mm. So, from here up to here. Okay? Kasi yung paa natin mas nakalubog siya sa midsole. So, ang paa natin andi dito. Hanggang dito. 30 mm and 36 mm. So, it has 6 mm drop. So, ang feel ng shoes na to, so pwedeng-pwede tayong mag-heel, land, and mid-foot strike. So, very versatile siya sa mga nag-heel and mid-foot. Ang unang mafe-feel natin pag nilakad natin and tinakbo natin, it's really soft and bouncy. And at the same time, stable siya dahil dun sa N80 na nilagay nila sa ilalim. Okay? So, mas firm ng konti ito and still bouncy. So, combination siya ng dalawang magandang foam ng Anta. So, pag nag-land tayong ganyan, soft agad, since nasa taas yung soft na N85, and then pag nag-push hard tayo, very stable siya and very responsive dahil mas firm yung ilalim niya na Nitrogen 80 or Nitro Edge 80. So, best of both worlds, you have the soft compound and very bouncy compound ng Nitro Edge 85 and very firm and stable and still bouncy na Nitro Edge 80 sa ilalim. And tignan nyo yung ilalim mo. So, malapad to, okay, and then malapad to. Very important yung mga ganyang stability kapag tumatakbo tayo ng malayo and nababagal and mabilis na pace. Okay, very important yung pagiging stable ng shoes. And yung likod niya, malapad, so very stable siya pa nag-heel land tayo. And okay, yung heel counter niya is very firm, kaya maganda siya sa mga mabibilis na takbo. Just like their C202 version 7, malapad yung midsole dito. Yan, no, naka-flare out, naka-flare out. Kaya very stable ang paa natin pag naglaland tayo sa midfoot. Isang reason bakit talaga nagustuhan ko tong N85, okay? Kasi yung ilalim niya, yung ginamit na rubber na outsole is their anti-grip or liquid grip outsole. Okay? Which is really very famous sa mga runners dahil sobrang kapit niya, sobrang durable, okay? Talagang actually isa sa itong mga pinaka makapit and matibay na outsole na nagamit ko, okay? And talagang designed to for long distance running and mga race na 10K, 21K, 42K. Itong maganda to for mga runners na naghahanap ng hindi plated for their 42-kilometer training and racing. Kasi yung weight niya is decent for a max cushion running shoes. Actually, magaan na siya dahil for size 44, this is only 270 grams. Considering na makapal na yung midsole niya. Okay? And may kasama na siyang nylon plate dito. So magaan siya for its features. And kaya siya naging magaan dahil talagang maganda yung nilagay nilang upper material dito. Manipis na very breathable and at the same time very durable. Same dun sa mga carbon racing shoes nila. Okay? So talagang malamig siya sa paa. Okay yan. Tignan nyo dito pa lang nagsimula na yung butas o malalaki yung butas. And by the way, okay, ito yung summer version ng N85 kasi merong tong isang version na hindi ganito yung upper material niya.
Okay, so pag nakita niyo ganito yung pull tab niya, yan yung summer version na upper material. So pwede sa mga mainit na climate or mainit na weather yung itong model na to. And ito pa pala, kakaiba sa kanya is ito yung lining niya sa may butas ng ng sapatos, okay? Para siyang parang medyas na flexible and nakadikit yan, as extended siya as a pull tab. Flexible siya, ayan, stretch siya. Stretch. Okay, so ang sarap niyang suotin, sarap niyang gamitin, and then yung kapal nung heel collar, ayan kapal makapal talaga. So diyan pa lang malalaman niyo na talagang design siya for long distance running, training and racing. Tang niya, okay, hindi siya padded masyado pero wala naman siya nagiging issue kasi ganito yung mga ginagamit nila sa mga ibang carbon racing shoes nila. Ako, so far, wala akong naging issue. And then yung laces niya, para siyang sawtooth design. So, hindi siya basa-basa luluwag habang tumatakbo tayo. And ito pa pala, yung nylon plate niya naka-usli dyan, nakalabas. Okay? And yan din. Yan yung nylon plate niya. Okay? And yun pala yung insole niya, pakita ko. Okay? Okay, enough yung thickness niya to be comfortable sa mga long distance run. Okay, and madami siyang butas. Ayan madaming butas para malamig talaga sa paa. And ang maganda sa kanya, okay, very detailed kasi nilagyan niya ng mga ganyan, average heart rate, time and pace, okay? Kung gusto niyo lagyan niyo ng mga details nyo dyan sa training nyo, ayos, di ba? So yan, makikita nyo yung zone 2. Makikita nyo dyan yung zone 2 and then yung naka-indicate sa heart yung sa zone 2. Okay, pero yun nga, so features and ride niya, hindi siya limited for slow runs lang or zone 2 running, okay? Maganda rin siyang gamitin for tempo runs and faster pace runs, okay? And I also believe that you can use this for racing nyo, especially pag ito lang ang sapatos nyo. Gusto niyo lang ng isang sapatos na basically that can do almost all of your training, especially sa mga beginners. Yung mga beginning runners na magsisimula pa lang and yung mga runners na nakapagsimula na, pero ayaw pa rin gumastos ng sobrang daming sapatos. Gusto nila isang sapatos pa rin. Okay, so this can be a great daily trainer na sapatos para sa mga beginners na pwede nyo gamitin for your long distance training, long distance running, for easy runs. And then yung mga medyo experience na tumatakbo, let's say dalawang sapatos lang gusto nyo, ibang pang racing, ito pwede nyo gamitin for long runs, speed intervals, and all those trainings. And then yung isang shoes for racing. Okay, so yun. Ang ganda nito kasi very versatile. Ang sarap sa paa, bouncy, responsive. Okay, kasi talagang ganda ng kinumbay nila, N85 and N80. Okay, mas makapal dito yung N85 kaya mas malambot dito pag nagmi-midfoot strike tayo. So by the way, this is true to size and pwede sa mga wide fit. So if you have questions about Antas Zone 2 N85 or Nitro Edge 85, paki-comment lang and I will answer them. So again, Quick Fox here. Be quick and be safe.